Nasa 30,000 pamilya sa lalawigan ng Albay ang tinatayang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Patuloy na nakatutok ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Cesar Adornado, ang mga bayan ng Ginubatan, Kamalig at Ligao ang pinakapektadong lugar. Tinatayang 30,000 pamilya ang apektado sa lalawigan kung saan naabot sa higit 1,200 pamilya o katumbas ng halos 5,500 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patuloy rin ang isinasagawang road clearing operations at namahagi na rin ang OCD ng mga face mask at supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Ginubatan, nagsasagawa na sila ng flushing operations upang maalis ang abo sa mga kalsada habang lubhang naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa ashfall. Ngayon po sir, andito naman yung mga mga ahensya, yung sa BFP, nagpadala po yung yung regional director si RD Santiago. And, then ngayon nga kaalis lang ng mga staff ni Governor Hamor ng Sorsogon, nagpadala po ng mga food packs, then mga water tank na magtutulong po sa flushing. So as of now po, ongoing po ang clearing operation from dito po sa business center hanggang hanggang Maharlika Highway po. Yung mga pananim po na halos nasa foot ng Mayon, due for harvest na sana po. Kaso, nag-alburuto, syempre, yung epekto ng abo, ng ashes po sa pananim natin, talagang masisira and nasira po yung yung pananim. So, syempre po, yung kapital nila sa pagtanim, yung pagod and everything, talagang, kumbaga, kawawa talaga yung mga farmers. Apektado rin ang pananim ng mga magsasaka sa Kamalig Albay. Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim ay talaga po hindi napapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito matulungan po natin na maibalik ang kanilang pananim. Pero sabi natin, hindi po ito ganun kadali. Kailangan po natin ng medyo magandang plano ito at intervention para maibalik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain. Tinatayang 8,000 pamilya ang naapektuhan sa kanilang bayan kung saan nasa 258 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center kung saan sila ay nakatanggap ng mga family food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakangailangan ng LGU ng donasyon para makatulong sa pagbangon ng mga residente. Initially po, yung face mask natin, tubig, then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers at kung may magbigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. May balik po yung hanap buhay ng mga tao natin. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.